What's up kahasang? Welcome back sa Hendrix Backyard. At for today's video ay umorder ako ng aking mga stock na isda na ating ibebenta. So umorder ako ng mga tiger barbs. Ang lalaki nitong mga tiger barbs na to At syempre lagi ako merong order na glow tetra dahil napakabilis maubos nito. Meron din tayo dito angel fish na kasing laki ng 5 pisong coin. Meron din tayo dyan na marble na angel fish. At ito yung madami. Pinagsama-sama na naman ni Kuya. Sus Ginoo. 120 pieces to na regular mollies. Yan, halo-halo. Yan, pinagsama-sama ni Kuya. May black, may yellow platinum. At bumili rin ako ng feeders dahil napakalakas din itong mabenta dito. Yan, dami ko rin feeders. Mga 30 pieces yan. So, acclimate muna natin. At dito natin ilalagay yung ating glow tetra. Yan, dalawa na lang yung natira nung nakaraan. Dalawang blue. At dito naman natin ilagay yung ating angel fish. Ang dami kong ngayon, ang dami kong bakante. At yung ating tiger barb. Yan, dyan kayo mag-acclimate. Tapos itong ating balon molly. Pag-iwalay-iwalayin ko pa to. So, dito ko muna ilalagay sa 20 gallons. Dito naman yung ating feeders na yan, may natira pang mga 10 piraso ata to. So dadagdagan natin ng 30 pieces pa ulit. So yun mga kasang, pakita ko lang sa inyo yung mga nirestock natin. Ito yung mga tiger barbs na nakuha ko, lalaki mga breeder size na to na tiger barbs. Yan, minsan maganda talaga yung nakuha natin minsan hindi okay, medyo maliit. So yun, ito naman yung angel fish natin, kumuha lang ako ng 10. Medyo maliit to, 5 peso coin lang. Pero okay lang din yan, dahil mura lang naman yan. Tapos yung ating mga regular mollies, napakalakas nito. Lalong lalo na sa mga bata, ang dami nabili nito. So bumili ako ng maraming kulay yan, may gold dust, may yellow platinum, may marble, may black. So yan, pinagsama-sama na dyan. At tatanggalin natin yan, pag-iwahiwalayin natin yan. At ito naman yung ating mga glow tetra. Yan. Konti lang ako mag-stock niyan guys, Medyo may kasi, may kamahalan din kasi to pag kumuha ka, medyo mabigat. Tapos ito yung ating feeders na release ko na. 40 pieces lahat yan, kasama yung lumang stock natin. Ayan, busog na naman yung arawana ko dyan, tsaka yung mga arawana ng kapitbahay. Dahil bibili na naman sila. Ayos. Hey mga kasang, gusto ko magpasalamat kay Sir JR ng Block 53 dito, kapitbahay lang namin. Kasi may binigay siya sa akin sobrang laking sump para sa 50 gallons. So saktong-sakto yan kasi naka-trickle tayo dito. Mas maganda kasi yung sump, so gagamitin natin yan. So yun, gusto ko lang magpasalamat kay Sir JR ng Block 53 dito sa Alta Tierra Homes. Yan, may kasama pang mga bato, ceramic rings at lava rings at may konti pang filter wood. Alright. At ayun mga kasang, may gusto lang ako sabihin sa inyo dahil may kailangan akong sabihin at may malaking pagbabago na namang magaganap dito sa atin, dahil ayun, may kwento ko lang ng konti, kasi itong bahay na to, kung maalala nyo, di ba, inuupahan lang natin. At ayun, natapos na yung kontrata namin na 1 year na contract para dito sa bahay na to. Nangailangan ng pera yung aking yung may-ari ng bahay. At ayun, may project kasi sila ng bahay sa probinsya na hindi natapos. So kailangan na lang makapag-produce ng mabilis ang pera. Kaya binenta nila yung bahay, At ang problema niyan ayun nga, wala naman kami kontrata. Kaya hindi naman siya problema actually. Yun, kailangan ko lang lumipat ulit. O yun nga, gusto ko lang sabihin sa inyo. Lilipat na naman tayo ng bahay, pero ayun, nakapag-prepare na rin naman kami at nakakita na rin ako ng lilipatan. So ang mangyayari, maglilipat na naman tayo. Maglilipat na naman tayo dito lang sa malapit, para doon sa mga suki natin dito at yung mga bumibisita sa akin dito. Isang block lang ang layo ng lilipatan natin. So makikita nyo rin naman pag naglipat ako. At madali lang din mahanap dahil konti lang yung layo, Actually pwede nang lakarin, ganun kalapit lang. So ayun, panibagong lipat na naman, panibagong setup na naman tayo. Yan, papakita ko sa inyo yung bahay na nilipatan natin, tsaka kung ano yung mga gagawin natin doon
pag nasa akin na yung susi, no, kasi ngayon wala pang susi. Wala pa sa akin susi at hindi ko pa sa inyo mapakita. So siguro by next week, mapakita ko sa inyo yun at masabi ko sa inyo yung mga plano ko doon. So ayun, ganito rin naman yung bahay, no? Ang pagkakaiba lang, wala siyang bubong. Kagaya nito, may bubong kasi ito sa garahe. So nasa garahe tayo, di ba? Doon, ang mangyayari doon, wala tayong garahe. Kaya mapipilitan akong ipasok yung mga aquarium natin dito. Ilalagay ko siya sa loob mismo ng bahay, no? So, ang mangyayari doon, nasa indoor na ako ngayon. Mas maganda yon para sa isda, no? Kasi mas stable yung ating temp, hindi masyadong malamig. At siguro makakabreed na rin ako ng flower, no? Kaya, yun, looking forward din ako sa pag-i-indoor natin. Kasi first time ko lang din mag-i-indoor na maraming aquarium, no? Dati, naka-indoor talaga ako kasi 4 lang yung aquarium ko. At nakaka-breed ako ng flower noon, pero yun nga, nung nagpalipat-lipat kami na napunta ako sa labas, sa mga ganitong semi-outdoor. So ngayon, magiging solid ulit na indoor tayo ngayon. At ayun, inisip ko na mag-breed ulit ng flower horn. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating i-breed. So yun talaga yung ine-expect ko na mangyayari. Pero yun nga, habang nag-breed ako, syempre nandiyan pa rin yung mga tinitinda natin. At yung mga kinukuha natin isda sa iba. Tuloy-tuloy pa rin ang ating shop. So ang mangyayari doon, breeding farm at shop na indoor, yun ang magiging style natin. So ayun, no, para doon sa mga hindi nakasubaybay noon kung paano ako mag-build ng isang ng fish shop o ng pet store, ng farm, ayun, pakita ko sa inyo kung paano naman natin bubuin, no, kung ano yung mga kailangan natin para makapagtayo tayo ng indoor na tawag doon, hindi na backyard farm yun, tawag doon ay fish room. So ayun, no, magkakaroon na nga tayo ng fish room. So magpapalit ba tayo ng pangalan? Kailangan na yata natin magpalit ng pangalan, no, dahil ayun nga, fish room na tayo at wala na tayo sa backyard. So ayun, papakita ko sa inyo step by step from scratch na naman tayo, no? From scratch kung ano yung mga kailangan natin, kung ano yung mga gagawin natin, at kung ano yung mga ideas na pwede natin gawin doon sa ating paglilipatang space o bahay. So ayun, sundan nyo na lang mga kasang, no, kung ano yung mangyari man sa atin dito. Tuloy-tuloy lang din naman tayo, no. Actually, hindi ko naman iniisip na problema talaga to, dahil ganun lang din talaga ang buhay, no. Ayun nga, no, ang lagi ko naiisip na lang, yung mga bagay na hindi mo kaya kontrolin, hayaan mo na lang yun at tanggapin mo na lang yun, at mas mag-focus ka doon sa mga pwede mo pang gawin. Kasi sayang lang ang oras mo kung malulungkot ka lang o isipin mo lang na problema lang yun. At yun, nakakalimutan mo na may mga kailangan kang isipin din na mas kailangan i-prioritize mo para magtuloy-tuloy ang buhay mo. So ayun nga, mangyayari sa atin, maglilipat tayo ngayon. Medyo mahirap maglipat, siguro yung iba alam nyo dyan, mahirap maglipat ng mga gamit, lalong-lalo na ako, ang dami kong aquarium. Pero kailangan natin gawin yon at kailangan lang magtuloy-tuloy. So ayun guys, abangan nyo yung paglilipatan natin. Alright. So ayun lang naman guys, no. Gusto ko sana kayo i-update dito, no, hanggang kasi September na kami lilipat. So iniisip ko na mag-update pa ulit, pero kaka-update ko lang. So baka hindi na ako mag-update, no. Yung huling update natin dito, yun na yung pinakahuli. At makikita nyo na yung paglipat natin. So ayun, no. Lang naman ang gusto ko sabihin at hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.